Alright mga amigos, ibinahagi ng Matchroom promoter na si Eddie Hearn kung ano na lang ang kulang kung bakit hindi pa rin naisa sa pinali ang sagupaang Virgil Ortiz Jr. at Jarwan Boots Ennis. Ayon kay Hearn, naghihintay na lamang sila pagkukumpirma pa nito na nakatanggap na nga daw po sila ng tawag sa Golden Boy Promotions at sinasabi na nais ganapin talaga o seryoso ang Golden Boy na ikasa ang Virgil Ortiz Jr. at Jarwan Boots Ennis. Sa kampo nila Hearn at Ennis, okay na sila. Pero hindi pa rin daw po pinipirmahan ni Ortiz ang kontrata. Biro nga po ni Hearn nawala yata ang ballpen nitong si Ortiz. Kaya't sana'y mahanap niya na. Update on Boots and Virgil. Just waiting. You know, we get calls from Golden Boy. They're telling us they want to try and make the fight. Virgil's lost his pen. Hopefully he finds it. Samantala sa iba pang balita, 10 milyong dolyar naman po ang hinihingi ng ama ni WBA number 1 contender Floyd Kid Austin Schofield para pumalag kay WBO World Lightweight Champion Abdullah Mason. Kung dati-rati payag sila sa $2.5 million, ngayon $10 million na raw po mga amigos ang dapat i-offer sa kanila dahil paniniwala ng ama ni Kid Austin, tatabo daw po sa takilyan ng higit $100 million ang sagupaang Abdullah Mason at Floyd Schofield Jr. Heto po't painggan natin ang kanyang mismong sinabi. And they got to bring the bag. It ain't 2.5 no more. We won more fights. He won a title. They got to be meeting 10 million. They got to come with 10 million. They making way more than that off a bet. Trust me. They will make over 100 million on this fight. If they're not coming with 10, don't sit there like I don't know the numbers. Well, sa aking opinion po mga amigos, daking na matatawag kapag prenesyon mo ng sobra-sobra ang iyong sarili. Lalo na itong si Floyd Schofield Jr. na never pa naman naging world champion. Yun nga pong $2.5 million overpriced na yan para kay Schofield. Dahil yung ganong presyo po mga amigos, presyuhan na po yan nila Shakur Stevenson at Teofimo Lopez noong nasa top rank pa sila. Mga panahong unified champion si Teofimo at unified champion din nitong si Shakur. As of now, hindi pa po na-reach nitong si Schofield yung ganong status. Kaya para mag-demand siya ng $10 million, si Terence Crawford? Anyway, sa iba pang balita, nilangaw naman daw po ang pay-per-view ng sagupaang Isaac Pitbull Cruz at Lamont Roach Jr. nitong nagdaang December 6. Ayon sa isang source mga amigos, ang naging sagupaan ni na Pitbull at Roach na nauwi sa 12-round majority draw ay nakalikom lamang ng 67,000 pay-per-view buys. Ayon kasi sa report mga amigos, ang respetadong pay-per-view numbers daw po ay nagre-range ng 100,000 to 250,000 pay-per-view buys. 250k to 500k ang solid hit at 500k pataas ang major success. Posibleng isa sa mga nakabawa sa benta nito mga amigos ay yung pagkakakancel ng unification ni na Erislandy Lara at Janibek Kazakh-style Alim Kanuli. Samantala sa kapapasok-pasok lamang po na balita mga amigos, Unified World Cruiserweight Champion Gilberto Zurdo Ramirez hindi na raw po matutuloy ang kanyang paparating na laban o pagdedepensa ng kanyang mga titulo sa darating na January 16. Ito ay dahil nagtamo daw kasi ng hand injury si Sapar sa kanyang huli naging laban nitong Nobyembre. Pero ganun pa man, tuloy pa rin daw po ang paikipagsagupa ni Gilberto Zurdo Ramirez kay David the Mexican Monster Benavides sa darating na Mayo. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.